Dalawang silid-aralan ng Santo Niño National High School tinipok ng nasunog. Bahagi ng kabundukan sa barangay San Jose sa lungsod ng Coronadal nasunog. At isang sentenarya nakatanggap ng 100,000 piso sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Socksurgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Socksurgeon Headliners ngayong Marso 16, taon 2024. Dalawang silid-aralan ng Santo Niño National High School tinupok ng nasunog. Narito ang ula. Tinupok ng apoy ang dalawang magkatabing silid-aralan ng Santo Niño National High School o SNNHS sa bayan ng Santo Niño, lalawigan ng South Cotabato, partikular ang guidance office nito. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Garnet Lowell A. Balili, OIC, BFP Santo Niño. Isang concerned citizen ang pumunta sa kanilang himpilan upang iulat ang naganap na insidente bandang alas 9:57 ng gabi. Aga namang tumugon ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang apulahin ang apoy, ngunit ito umano ay nasa advanced stage na. Umabot sa 20 minuto bago magdeklara ang mga kasapi ng BFP na fire out na ang sunog. Ayon pa kay Balili, dalawang malalaking freezer na ginamitan ng extension cord ang posibleng dahilan ng short circuit sa isang silid kung saan bitbit umano ng mga staff mula sa isang paaralan ng Polomolo. Gagamitin umano sanang imbakan ng pagkain ng mga atleta ang malalaking freezer sa gaganaping provincial meet sa bayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP Santo Niño, tinatayang nasa 720,000 pesos ang danyos ng nasabing sunog at wala namang naiulat na nasugatan o nasaktan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing sunog. Nanatili namang under control ang kabuuang bahagi ng paaralan at hindi magiging hadlang sa gaganaping Provincial Meet 2024 sa bayan ng Santo Niño, lalawigan ng South Cotabato. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Bahagi ng kabundukan sa barangay San Jose sa lungsod ng Coronadal nasunog. Narito ang ula. Isang bahagi ng kabundukan sa barangay San Jose, lungsod ng Coronadal ang nasunog. Lalo na ang bahagi ng bundok ng pinagmamay-arian ni Engineer Tibang nang dahil sa tindi ng init ng panahon. Kaagad namang pinuntahan ng CDRRMO at BFP Coronadal ang lugar upang maapula ang apoy at hindi na kumalat pa ang sunog. Inaalam pa kung magkano ang danyos ng sunog na karamihan ay mga pananim na prutas at iba pang mga produkto. Maswerte namang hindi nadamay sa sunog ang kubo na pinagmamay-arian mismo ni Engineer Tiba. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Para sa uling balita, isang sentenaryan nakatanggap ng 100,000 piso sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ula. Isang centenarian awardee na naman sa lungsod ng Tacurong ang nabigyan ng 100,000 piso noong ika-8 ng Marso taong kasalukuyan na ito ay si Lola Rufina de la Paz Ancheta. Mismo si Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ang personal na nag-abot kay Lola Ancheta sa kanyang tahanan sa Barangay Poblasyon. Sinamahan ng alkalde na mga kawani ng Department of Social Welfare and Development Region 12, Office for Senior Citizens Affairs Head Rosa Socaldito, City Social Welfare and Development Office Head Nancy Bawe at sangguniang panglungsod member Honorable Geraldine Collado.
Ang pagbigay ng cash incentives ay nakapaloob sa probisyon ng Republic Act No. 10868 na mas kilala bilang the Centenarian Act of 2016 na pagkilala at nagbibigay ng karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa mga Pilipinong nakakatanda na umabot ng 100 taon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxurgen Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.